Hello mga ka-OFE! Magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man po kayo naroon. So para po sa mga bago lang sa ating community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs. Isa po itong platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-i-invest at pagnenegosyo. So, ang mission po natin dito is tulungan ang bawat OFW na maging isang OFE. So, from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course po, don't forget to support us by subscribing to our social media pages. Yan po, nandiyan ang ating Facebook, YouTube, through scanning ang ating QR code dito sa ating screen. So, syempre, for more episodes and for more updates. And with that, welcome to our episode 8 of Season 8. Tara na at simulan na po natin magkwentuhan. Ako po si Cheska, nagbabalik sa ating OF experience. Mukhang matagal na wala si Cheska sa pag-interview. So, welcome back. Ayan, ako nga pala si Carl. So, ako yung kasamang host ni Cheska para sa ating napakagandang episode ngayon. So, bago tayo mag-umpisa, bago natin pakilala yung special guest natin, yun na nung last episode natin kasi si Miss Ria ay isang returning guest. So basically, naging guest na siya before sa OF Experience, and now, nung bumalik siya, meron siyang 7 businesses at the same time. So, 7 different brands. So, ang ganda ng story kasi nga kinwento niya dito yung challenges when it comes to international markets. And ayun, kung paano niya minamanage yung 7 brands na yun. At paano niya minamanage yung time niya and paano niya pina-prioritize yung mga dapat niyang gawin. Ang ganda ng storya, ang ganda ng kwento. So sa mga hindi nakapanood, balikan niyo lang yan, nandiyan yan sa YouTube channel natin and para matunghayan niyo yung buong kwento at paano nga ba mag-manage ng 7 brands at the same time, 'di ba? So ayun, so ngayon syempre may exciting story na naman tayo, 'di ba? Dito sa OF Experience. So ayan, season 8 and episode 8, 'di ba? So ang dami na niyan. So sa mga OFP nating nanonood, pili lang kayo kung anong story ang gusto nyong panoorin at kung anong business yung gusto nyong matutunan, 'di ba? So nandiyan lang yan sa ating mga pages. So ayan. So bago tayo mag-umpisa, ang ating special guest for tonight is she was working as an executive assistant to building her own restaurant brand. So dala niya ang sipag, diskarte at puso para tumulong sa iba. Further, let us welcome the woman behind Cusinero. Hi. Hello. Hi. Hello. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali kung nasa saan man ang ating mga ka-OFE. So, Overseas Filipino Entrepreneurs. Kamusta po? Kumusta kayo, Miss Cheska and Sir Carl? Excited sa magiging kwentuhan natin. Yes, I'm too excited also. Parang Tito Carl, kapag magkasama tayo, laging food yung napapatapat sa atin. Siguro nga, oo, no? So, ginugutom tayo every episode. Pero, yun nga, let's start. So, syempre, Miss Presi, we're so thankful na pinagbigyan mo po kami for this interview and I'm so excited katulad ni Tito Carl dito sa para maumpisahan yung session natin for tonight. And with that, pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano po yung work niyo before and bakit po kayo nag-decide na magpunta abroad? Ano po yung goal niyo before? First of all, I would like to thank kayo, si Sir Carl, si Ms. Cheska, and the whole team of Overseas Filipino Entrepreneurs for this opportunity na binigay niyo sa akin para ma-interview sa inyong platform. With regards dun sa questions, una kong work, which is sa Philippines, ay isang bilang administrative assistant sa isang school sa lugar namin, which is sa Batangas City. So, from there, hindi ko na matandaan. Actually, it's a very long time. I think I have worked like 1 or 2 years lang sa Pinas.
Then after that, I decided na pumunta na sa UAE. So, yung pagpunta ko naman sa UAE is nagkataon lang na meron akong kamag-anak or pinsan. Kasi talaga before, sobrang hirap nakapunta sa Dubai without a sponsor ba. Na kailangan na yung sponsor na yon is yung mag-guarantee na itong taong to is pangangalaga niya. So yun nga, may pinsan ako dito. Siya yung naging way ko para makapunta sa UAE and yun nga, makapaghanap ng trabaho dito. So, yun, which is very long time. Ang tagal na kasi. Medyo ano na siya, blur yun na yung ano. Pero Mm. before po, ano po yung pinaka-goal natin? Like, as in, mag-expand po ba tayo ng opportunities or mag-explore or financial? See, I think common sa mga Pilipino, laging sagot is tumulong sa family. Which is, Exactly. oo, isa yon sa naging goal ko na makatulong sa family. Plus, I really wanted to work abroad. Since nung, nasa Pinas pa lang ako, I really want to go abroad. I want to explore. I want to go out of my comfort zone. So, yun yung talagang, okay, kahit ako lang yung may gusto. Pero very supportive yung family ko sa decision ko na lumabas. Kasi ako yung youngest. Ako lang din yung nasa abroad right now. So, ako talaga yung nag-push sa sarili ko na, yala, go. Do it. So yun. since nasabi mo na talagang Very. desidido ka, no? Gusto mo talagang mag-abroad. So nung nag-abroad Oo. ka na, meron ka bang like napagtanto or reality check na ay ganito pala ang bilang OFW? Yes, of course. Kasi nung pumunta ako dito, December yon. So, dahil December siya, unang Pasko ko na wala sa Pilipinas. So, parang sobrang lungkot. Sobrang, parang you felt like you are alone. Although may family ka naman or may mga naging kaibigan dito. Pero iba pa rin talaga kapag malayo sa pamilya mo. Which is, yun nga, unang Pasko mo na wala ka sa Pilipinas. And naghahanap ka ng trabaho. So, medyo nakakalungkot lang. Pero, So homesick agad ang kalaban. oo, homesick talaga agad kasi first Christmas and first New Year na wala kang kasama na family member. So, syempre kasi So paano ka pag Pasko, nag-cope up iba yung dun sa ganong feeling? Paano ka nag-cope up na ganito kasi bilang OFW talagang malayo tayo sa pamilya and matagal bago tayo umuwi para makapiling sila. Yes. So ano yung ginagawa mo before? Well, yung support system ko naman dito is yung kamag-anak ko, plus yung mga friends niya, plus yung sister-in-law ko is meron din siyang pamangkin dito. So, yun yung naging family ko dito. Which is, I don't have any choice also because I decided to come here na ganong month din, which is Christmas. So, you have to bear it. Parang ganon, you have to do this. Wala ka na magagawa. Ayun. Yun din yung masaya din naman kasi parang you have to feel na may ganun palang challenges talaga ang mga OFW. Yung homesick, ang kalaban mo na, namimiss ko na sa ganito, sa ganyan, or yung mga food from Pinas, na before talaga, hindi mo siya makikita dito. Unlike ngayon na lahat yata ng pagkain na nasa Pilipinas ay nandito na sa UAE. Wala ka na masyadong Yes. Naintindihan ko siya kasi nung nag-start din ako dito sa Singapore na mag-start ng trabaho. Sobrang limited pa noon yung mga Pinoy food, yung mga groceries. But now, medyo marami na siya. So hindi ka na ganun ka homesick, 'di ba? And ngayon meron tayong video calls, chat. So hindi na siya, I mean, yes, we still feel homesick pero yung feeling na yun is hindi na kasing hirap at kasing lungkot before kasi mas madali na yung communication. So ayan. So since medyo matagal ka na rin diyan, and paano ba nag-umpisa ang business ni Presi? Okay. So nag-umpisa siya actually see, I'm working as an executive assistant. Yung company ko kasi is isang event management company. So, yung previous boss ko and the previous partner from dun sa restaurant namin ngayon is siya talaga yung nag-push sa akin na
merong location dito sa lugar na to, which is yun nga sa Albarcia right now. So may location dito, ang ganda niyang location, and we will target Filipino and Indian. So doon siya nagsimula. So bilang executive assistant, sa company namin, ang dami kasi naming line of businesses. We have event management, we have wellness center, so isa rin yung restaurant. So iba-iba siya. Doon ako nahasa. Then yun nga, sabi niya, let's start a Filipino restaurant, Filipino-Indian restaurant during that time, which is year 2018. So wala naman siya talaga sa, kasi wala akong experience sa F&B. I don't know how, I can cook, but I don't know like yung proper cooking talaga. I can do basic, but yun nga, hindi naman ako graduate, or I did not study anything about F&B. I don't know food costing. I don't know menu. I don't know anything. But at that time, it's like sweat and blood talaga. Kasi we started that shop from a shell and core. From designing. So wala talaga yun. Binigay siya ng landlord sa amin na shell and core. Which is, you really have to check ano ba yung magiging menu nyo, ano ba yung mga pagkain ilalabas nyo, ano yung magiging design ng restaurant nyo, yung pag-hire ng tao. So from A to Z, yun yung ginawa ko as one of the opening team ng restaurant. So si Kusinarang Pinoy is a Filipino-Indian brand before, which is House of Flavors. So we started siya, hindi pa siya ganyan dati. Ang pangalan pa niya is House of Flavors. House of Flavors. Oo. So it's a mixed cuisine, which is Filipino food and Indian food. Okay? So that is 2018. Then we rebranded to a complete Filipino brand, which is Kusinerong Pinoy, year 2021. So, yan, dyan ako nag-focus, and during that time, yung boss ko, which is yung naging partner ko sa business, pinaubayan na niya sa akin yung restaurant. So doon siya nag-start na maging akin. In the sense na, kasi I've worked with them for more than 10 years. So it's like a family. Family na yung yung turingan namin. So, yun. Then sabi niya, pagpatuloy mo tong restaurant, wala na akong say dito. Parang ganon. So, ikaw nang bahala. Then, kung ano man yung nagastos namin, then binabalik ko lang sa kanya. Galing. Natakot ka ba at first na ikaw na mismo or akin na tong business? Yes, of course, natakot ako. Kasi syempre, kakayanin ko ba? Parang ganun eh. Kaya ko ba? Kaya ko bang i-manage? But, dun sa exposure sa trabaho na meron ako during that time, I'm very confident naman na na kaya ko. Of course, with the help of other people. Kasi syempre, support system with regards to F&B, which is right now yung League of Food and Filipino Entrepreneurs, isa talaga yun sa nakatulong na ano bang kailangan gawin, ano bang, like for example, kailangan namin ng mga suppliers, sino supplier mo dito, magkano yung ganito, magkano yung ganyan. So talaga nagtutulungan kami. Yun ang kagandahan dun sa grupo namin. Before kasi, nung nag-join ako, I felt na, bakit ako mag-join? Kakompetensya ko sila. Parang ganun yung mindset di ba? Parang bakit ako mag-join sa group na to, kakompetensya ko silang lahat. Which is wrong talaga. Oo, yun yung talagang hindi maganda. Kasi during that time na, nung wala pa akong support system, and after I had the support system from the group, talagang makikita mo yung collaboration, yung pagtutulungan. You are not treating each other as a competitor. You are treating each other as a family member na pag may kailangan ka, they're always there. Pag may kailangan kang supplier or anything about business or about F&B, they're always there actually. So yun. Ang sarap ng may community, no? Kasi ang bilis mag-ask, ang bilis makakuha ng tulong, ang bilis makakuha ng idea, may matatanungan ka, may magtuturo sa'yo, and yun nga, hindi sila kompetensya at all talaga. Sila talaga pa nga yung magpupush sa'yo, di ba, to prosper when it comes to entrepreneurship. So, salamat sa mga ganyang klase ng community. And tulad dito sa OFP, di ba? So, Cheska, ang dami na natin mga na-interview. And yun, minsan merong nakakakuha na ng client because of the episode, nakakuha ng supplier because of the episode. So nakakatuwa. And
ang sarap sa pakiramdam, super fulfilling siya pagka may na-encounter tayo na ganyan. Yes, exactly. Kaya join na po tayo sa community ng OFP. Oo. Di ba? Ayan. Pero curious lang ako, Miss Pressy. Kasi syempre, meron pong naging transition, di ba? Yung from Filipino-Indian, tapos yung full concept ng Filipino. Curious lang po ako, ano po ba yung foods and services na ngayon ni Kusinerang Pinoy? Madami kami ino-offer with regards to food and services. So, yan, yung isang, kung makikita natin dun sa slide, which is, meron kami mga party trays at catering for parties, birthdays, and mga gathering. Any gathering, we are doing catering. So, isa yan sa services namin. Plus, meron kaming sariling brand namin ng suka or vinegar, yung condiment talaga. Yan yung tinatawag naming sukarap. Sukang masarap. Hi. So, sukarap talaga Pangalan is... pa lang masarap na. Oo, Yes. syempre. So, sukarap talaga yung brand namin na pinapakilala sa market as of now. Plus, meron kaming isa which is garlic chili oil. Yung parang, ayun ang tawag namin is chili refik. So, yung dalawang brand, dalawang, what can I say, dalawang product na yan, oo, yan yung meron kami as of now. And apart from that, yun nga, sa restaurant namin, meron kaming mga bulalo ng Batangas, laing ng Bicol, kansi ng Bacolod, and a lot of things, kare-kare, one of the best seller din natin yan. Nice. Meron Grabe, kompleto. Or burgers. Oo, mga mini burgers kapag may mga event. Mga mini burgers, oo. So, yun. Ang Puro dami. Pinoy din po ba yung customers nyo dito? Clientele, yes. Yes. Mainly, majority actually is Filipino, but we do have other nationality like nakakatuwa nga eh. Meron kami dun Singaporean, Indian. Wow. Oo, lagi ko Nice. sila nakikita sa restaurant kaya sabi ko, nakakatuwa Suki talaga. na. Oo. Ayun, pero araw-araw, as in, halos araw-araw talaga yung Singaporean naming customer. wow. Oh, yung parang family na siya. Oh, kumusta kayo? Ano nang nangyari? Ganun. So, masaya. Hindi lang siya talaga Nice. Filipino. When they're trying Filipino food, they liked it. Even Africans are eating Filipino food. They like Filipino food. Nabanggit mo kanina, and ito, nabanggit mo rin ngayon na, yun nga, iba't ibang nationalities na yung mga kumakain sa Kusinerong Pinoy. But earlier, nabanggit mo rin na meron kayong Indian food before Pinoy food. Bakit nyo naisip na mag full Pinoy na dishes? Naging challenge kasi namin during that time when we are doing a Filipino-Indian cuisine. Kasi like for us Filipino, we really love food and explore food. Kahit anong pagkain or pinupuntahan talaga natin, matry man lang. So tayo mga Pilipino, yung mga Pilipino dito sa UAE, they love Indian food. So sila pumupunta sa restaurant ng Indian. Ng nationality. Ano ba? Parang nawala ako doon na sa mga restaurant nila. So, but at the same time, yung mga Indian nationality, they're not really going to feeling nila, it's not an authentic Indian food. Oo, pero we have kasi hati yung staff ko eh. Hati din lahat ng gamit ko. So, kung sino yung Indian team, sila yung nagluluto ng Indian food. Yung Filipino team, yun yung nagluluto ng Filipino food. And yun nga, ang nangyari kasi is because of that, na hindi po pupunta yung mga nationality nila sa restaurant, nagiging low yung sales namin. So talaga ang pumapalo lang is yung Filipino food. Oo, Pinoy food lang. So yun lang naging major na nagiging clientele namin. So sabi ko bakit? Ang nangyayari, nagiging unfair sa team ng mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Kasi pag busy sila, hindi busy yung ibang staff. Then nakatayo lang sila or yung hindi talaga, wala masyadong ginagawa. So sabi ko,
kaya na nating maging complete Filipino brand. Kasi sila talaga yung pumupunta. Mhm. Ayun. So, Ayun. din Yun yung talaga sa responses ng customer, 'di ba? Hindi naman Mhm. because yun yung gusto mo, Adjust. yun yung ginawa, 'di ba? Because of I mean it's as ano din kasi a skill din kasi and talent na nakikita mo kung ano yung kailangan talaga ng customers. Yes. 'Di ba? Na pwede kang mag-transition or mag-transform ng business kung naiintindihan mo talaga, which is yun naman talaga yung purpose, 'di ba? You're doing it for the customers. Yes. And napansin ko lang din, super hands-on ni Miss Pressy. Kasi syempre, napansin niya yung problem na yun. Not all business people kasi na mapapansin agad nila yung ganun klaseng problem. Pero yun nga po, Miss Pressy, paano po niyo po ba na-manage yung operation? Especially yung day-to-day. Kayo po ba as in full hands-on or meron kayong mga kasama na workers nyo din to manage the operation? Especially kapag po may catering. Kasi yung handling the restaurant alone, medyo stressful na siya. Pero ano pa po kayo, nagki-catering. So, how do you manage yung ganong klaseng setup? So, Cheska, meron akong team of people na talaga pinagkakatiwalaan sa restaurant. So, when I'm not there, so sila talaga yung naglo-look into sa restaurant. But I'm very hands-on sa restaurant. Lagi rin ako nandun. Ako yung nagkakahera or ako yung nakikipag-usap sa mga Wow. customer. Oo. Kailangan yun. Kailangan Very talaga, hands-on nga. kailangan talaga na yung mga may-ari is very hands-on. Hindi lang talaga dapat ipagkatiwala Yes. sa ating team. Although, yes, they are very capable. But of course, iba yung, nandun yung presence mo. Iba yung nakikita mo yung anong nangyayari sa restaurant. Or may kailangan bang improve or whatever. So, importante talaga, very hands-on ang isang may-ari ng isang restaurant. Yes, even my team of people na, no, talagang kailangan full overseer ka pa din sa mismong business so that you will make pansin. Wow, make pansin. Mapapansin mo yung little details. Ayan. Ito po ba Ayan, sila? Pressy, ano to? Event ba to or catering? Events namin yan. Kung makikita nyo yung unang picture, kasama namin si Sir Joel Torre. So, isa siya sa, meron siya ditong restaurant which is JT's Manukan. JT's Manukan. So, si JT's Manukan is member ng group namin which is yung League of Food and Beverage Entrepreneurs. Oh, nice. So, nasa event kami ng isang Filipino radio station dito sa UAE. So, nagkasama-sama kami. Kaya nagkaroon kami ng chance na magkaroon ng picture. Nice. So, then, ang galing kasi tinanong ni Cheska, 'di ba? Kung paano mo minamanage yung operations plus catering and kita mo naman nakakapag-events pa. Oo, kailangan. True, grabe. Sobrang sipag. Ang galing ng time management ni Pressy. By the way, quick background lang. Si Sir Joel Torre na interview kaya nung nag-open siya dito sa Singapore. So when they opened the JT's Manukan in Lucky Plaza, naimbitahan ng OFE. So kami ni Uncle Jan pumunta doon to cover. And yun nga, do some interviews and contents dun sa opening nila. So ayan. So sobrang accommodating ni Sir Joel. And meron na silang second branch dito sa Singapore. Wow. Very mabiro, ma-joke. Nakakatawa. Oo, di ba? Parang, alam mo yun, parang hindi siya yung artista, tapos entrep. Diba, kahit sobrang down to earth. And pag nagtanong ka sa kanya, sasagutin ka na talaga niya. So, nagkaroon lang kami ng konting time din to chit-chat. So, ayan. Kung gusto nyo makita yung episode na yun, balik kayo sa FE page, makikita niyo yan. Interview with Sir Joel. Ayan. So, tingnan pa natin, ano pa yung ibang, siguro events pa rin ba to? Or awarding? What's this? Hindi naman siya awarding, but ito yung mga board of directors ng Philippine Business Council. So, meron kasi kaming, meron silang, what should I say, project na lahat ng member is bibisitahin nila. So, isa ako sa mga nabisita na ng mga board of directors. Kaya meron kami parang certificate na, yun yung member stopover.
ang tawagin nila. So, member stopover ng Philippine Business Council sa lahat ng mga members. So, Wow. yan. Yung kung makikita nyo, Sipag. isa si chairwoman, Asiya Munhardin. Siya rin yung ka-Muslim sister ko. So, siya yung nasa picture. Siya yung chairwoman. Then, our vice chairman is si Sir Myron, yung nag-iisa naman na siyang lalaki doon sa picture. And then the rest is yung board of directors din. So, Nice. yan. Grabe. Super ganda din talaga ng community nila dito, Tito Carlo. Very Oo, hands-on totoo. din and very Oo, supportive. Very Grabe. supportive. Oo. And so, ito ba yung dining area? Oo. Sa- Yan yung dine-in, inside Love dining it. and outdoor area. Oo. Ang galing So, mo kung ng makikita design. ng Pilipino, Pinoy na Pinoy, Yes. parang fiesta. The flag colors. colors. Oo. Parang fiesta. Ayan. Ganda. Ang luwag, ang dami palang tables din. Mukha lang siyang maluwag, pero accommodation-wise, sa loob kasi is mga 25 and sa labas ay mga 20. Ganon. So, ganon. Hindi siya ganong kalakihan. Minsan nga yung mga customer ko, sabi na, may taas po ba to? Sabi ko, sorry po, wala. Kasi minsan talaga, pag full house ka na, so minsan yung mga customer, syempre wala nang maupuan. So sabi nila, pwede bang pasara mo na yung taas para doon naman may taas naman kayo. Sabi ko, hindi po pwede. Ay, ito po, Miss Pressy, itong picture na to, ano po ba siya? Event din po ba? Or So, yes, event siya. It is a World Food Day. So, ang World Food Day kasi sinaselebrate namin every year ng LFB. So, we are organizing an event Wow. every year. Oo. So, kung makikita nyo dyan, nandyan si Honorable Ambassador Alfonso Ver along with his wife. So binivisit niya lahat ng mga participants. So meron kami diyang food display for food tasting ng mga attendees. So kung makikita nyo is pinopromote talaga namin is yung brand ng aming sukarap, yung vinegar. yes, nakita ko. Oo. Parang ang sarap na mag-dip niya, mag-dip Yung ng suka. mga, Oo di nga ba? eh. Yes. Mga prito. Actually, alam mo yung mga ibang customers namin, ginagawa nila yung soup. Kaya minsan, iniinom Grabe. sa nila. Or, Grabe, ang na, acid sabi ko, reflux. may mga tao pala talaga na mahilig sa ganong suka. Gusto ko yung vinegar namin talaga. As in, pero may mga tao, magugulat ka na lang eh. May mga tao pala talaga, iinumin talaga nila. Okay. So siguro, I mean, yun yung legit proof na talagang suka Oo. Masarap. Yes. Ayan, so bago tayo magpatuloy, sabi ni Direk, mag-commercial break lang daw muna tayo. So kita-kits tayo after less than 2 minutes lang naman. So bago natin magpatuloy ng ating kwentuhan. Okay. See. Yung platform na gusto nating buuin na kahit nasang man ikaw ng bansa, pwede tayo magtulungan, di ba? As long as gustong-gusto mo talaga ang isang bagay, makakahanap ka ng paraan. You need to think of something na kailangan yung services mo on top pa rin kahit meron ka ng competitor. In the future, if we can collaborate, we could discuss kung paano kami makakatulong din sa platform nyo. You have to assess yourself how much time and effort you could put in this kind of business because that's the number one thing you need para maging successful ka in this industry.
Yes naman. Yan. So, if you want to be part of our guest, katulad ng nandun po sa ating commercial, so PM nyo lang po kami dito sa page natin. And syempre, we are requesting or humingi na lang din po kami ng favor sa bawat isa to like and subscribe to our YouTube and Facebook channel. Ayan. So, of course, tuloy-tuloy na natin to. Let's all welcome back ang ating ka-OFE na si Miss Pressy Timaano, the woman behind Kusinerong Pinoy. Yun. Hi. Ayan, welcome back. Bakit ako Welcome nandun? back. Ayan, welcome back. Hindi naman ginagawa yung commercial natin, but it felt long kasi nakita mo dun Yes. sa video, Cheska, no, kung gaano nakarami yung episodes. So yung mga iba nating Yes, kasamahan Tito na Carl. host, nag-iba-iba na rin yung mga itsura nila. Ako, ganito pa rin. Walang nagbago. So, ayan. So, balikan natin kung meron kayong gustong panoorin na episodes or specific topic Yes. about entrepreneurship, balik lang kayo sa Facebook and YouTube channel natin kasi nandyan lahat yan. And Yes. again, kung gusto nyo maging guest dito, katulad ni Pressy, and i-share yung story ninyo, message lang kayo sa amin. So, ayan. Let's Yes. get back to kwentuhan. The business. Ayan. So, speaking of business, alam ko po, Miss Percy, hindi talaga madali yung pagbuo, pag-build ng business, especially yung pag-maintain. Sabi nga po nila, business, building a business is not for the weak. Pero, alam ko, meron po kayo mga pinagdaan problem, challenges. Ayan. Ano po ba yung pwede nyong i-share sa ating mga ka-OFE na pinagdaanan yung problem challenges and paano nyo po siya na-surpass or na-overcome? Yan. Syempre, marami na rin po nangyari for the past few years, diba, ng ating business. Sige po. Major talaga for the past few years. Yung COVID talaga, it hit a lot of, I think everyone. Everyone talaga. Yes. COVID talaga is one. And then right now, yun yung tension and war sa Middle East. So yun talaga yung major na naging challenges natin or naging challenges din namin. During COVID kasi, sa restaurant, the government still allowed us to operate, pero walang dine-in. It's only deliveries. And syempre may staff ka, may family yung staff mo, paano mo sila papasweldohin kung walang pumapasok na pera, di ba? So, itinawid pa rin natin yon. Although, hindi tayo makapagpasweldo ng buo kasi hindi naman talaga kaya ng company. Ang naging maganda lang is yung tulungan ba? They understood what is the current situation and we cannot do anything during that time. So, yung naging sweldo nila is talagang nabawasan. Ang naging sweldo lang is yung for you to survive talaga. For you to survive in that situation na meron kami nun. So, yun nga, very, very challenging kasi sobrang yung stress, yung, paano ko ba madidescribe? Parang sobrang hirap talaga nung time na yun. Kasi wala kang magawa eh. Nasa bahay ka lang, yung mga tao hindi pwedeng lumabas, and customers naman medyo takot. Hindi naman medyo, pero takot talaga nung kasagsagan ng COVID. Pero alhamdulillah, with God's prayers, with God's grace, and all the prayers, so nalampasan naman yon. So after naman nun, talagang okay na, nagpatuloy na yung buhay natin and back to normal. And ang kagandahan lang din kasi sa UAE talaga is lahat talaga sa healthcare, wala akong masabi. 100% talaga yung dito, yung facility, yung support, yung pagiging organized nila, kung paano nila ginawa yun, talagang saludo ko sa UAE. So isa din yun sa napakalaking tulong sa bawat sa amin or sa lahat ng mga tao during that time. And yung war naman right now, isa pa din, UAE talaga yung isa sa very safe na lugar. Although sabihin natin na yes, may mga damages, but it's very minor. Unlike other
yun nga, other countries na talaga namang, sabi ko nga kung walang ganong pasilidad ang UAE, baka mamaya sabog-sabog na yung, yung mga Oo, properties totoo, dito. no? But, oo, parang naririnig mo siya, pero iba pag nakikita mo na eh. Naririnig, parang, sige, okay lang, naririnig mo. Pero pag nakikita mo na yung actual na parang missile or ano na lumilipad sa langit and intercepted by the government dito sa UAE, parang sobrang nakakatakot. Pero, So, yun nga, you wala. feel safe pa rin naman. Oo, very safe talaga. Marami nga nagtatanong sa akin, kumusta kayo dyan? Hindi ka ba uuwi? Sabi ko, hindi ako uuwi. Wala akong plano umuwi. Kasi very safe kami dito. Oo. Unlike doon sa mga news na nakikita natin sa Pilipinas talaga, na parang very exaggerated. Sabi ko, hindi. Talagang huwag na kayo manood ng news kasi kami na nagsasabi na we are Oo, very kasi safe dito sa UAE. lumalabas kasi maraming mga fake news eh, di ba? Oo, sobrang dami Well, talaga. I mean, to be fair din naman sa nasa labas ng UAE, syempre, lalo na kung may family diyan, syempre mag-aalala, Oo. di ba? And that's for sure. Pero yun nga, hindi yung mahirap nanay ko, isang tabi yung mga fake news na naglalabasan. Which is sobra naman talaga yung fake news. Talagang kung ikaw yung manonood, baka atakihin ka na sa puso. Na, hello, umuwi na kayo, wag na kayo mag-stay dyan. Parang ganun siguro yung reaction. So coming back to dun sa challenges, no? I mean, totoo talaga yun. Nung nag-pandemic, lahat naman talaga tinamaan eh. Oo. 'Di ba? I mean, kahit sino talaga tinamaan. Yes. And of course, malaking effect sa F&B kasi nga food Food. yung produkto, 'di ba? So, walang physical events, walang lumalabas. So, talagang affected siya. And syempre, ang galing kasi yes, binawasan ng sweldo pero meron pa rin, 'di ba? Yung iba nga na-lay off talaga, 'di ba? Sa dahil talagang nahirapan mag-survive yung business. So they're blessed enough na merong pressing katulad ni Presi na hindi pinabayaan yung kasama niya sa negosyo, 'di ba? And ayun, may nabanggit dito sa notes natin, no, na malapit ka daw sa mga bata na cancer patients. Bakit? At saan nag-umpisa to? Nung nag-revert ako sa Islam. Okay. Actually, ako lang yung Muslim sa family namin. So, dito na lang talaga ako nagbalik Islam, which is, it was 2 years ago. So, maraming realization nung tinanggap ko na ang pagbabalik Islam. So, kung kaya mo talagang tumulong, isa kasi yun din sa pillar namin, sa 5 pillars ng Islam, yung pagtulong or charity. So, nung naging na ako, Muslim, I made sure na makatulong ako sa iba. So, ang ginawa ko, naghanap ako, ang number 1 kong iniisip is orphanage. So, orphanage talaga yung isa kong beneficiary na parang, I think 2 years na rin na akong sumusuporta dun sa orphanage which is located sa Nueva Ecija. So, yung mga estudyante sila na nag-aaral, nakausap ko sila, syempre ang tulong lang na nare-receive nila is hindi sapat or kung ano lang yung meron sila. Then, yun. So, I mean, yung pagtulong kasi nagsimula siya nung nagbalik Islam talaga ako. So, gusto ko makatulong. As of now, yun nga, meron kaming orphanage na tinutulungan. At the same time, yung cancer patients natin sa Batangas City, yung cancer warriors, isa din yun sa isa ko na bago pa lang ako nagsusupport sa kanila ngayon. So, hanggat maaari, every month meron akong napapadala, nabibigay sa kanila. And masaya kasing tumulong kaysa maka-receive ng tulong. Oo, yung Parang sa atin iba yung pakiramdam, iba yung pag tayo yung tumutulong, super sarap sa pakiramdam eh, 'di ba? Pero pag tayo yung nakaka-receive ng tulong, parang minsan may question natin, bakit? I mean, ano pang kulang, ano pang kailangan natin gawin, 'di ba? Pero pag ikaw yung tumutulong, sobrang fulfilling, 'di ba? Nakakataba ng puso. And alam mo yon, nakikita mo yung pinagpapaguran mo
in your daily life, yung business, or kung ano man yung ginagawa mo, na worth it siya. 'Di ba? Pagka meron tayong natutulungan, 'di ba? Especially yung mga bata, 'di ba? So sana magpatuloy yung ganitong super ganda na cause na ginagawa ni Presi at ng kusinerong Pinoy. So ayan. So meron pa yatang may next question si Cheska. Ito, Miss Mercy. Hindi naman. Actually, na-appreciate ko talaga yung mga ka-OFE natin na super generous and syempre super matulungin sa mga community nila. Pero hindi na nga nila community yan pero tinutulungan pa rin nila. So, salute po talaga sa mga katulad ni Miss Presi na patuloy na tumutulong and patuloy na nagsusupport doon sa mga groups na nangangailangan po talaga. And yun, ito, alam ko meron to, Miss Percy. Kung meron signature ingredient, yung success mo bilang isang entrepreneur and bilang isang tao, ano po yun? Ano yung secret ingredient na yun? Number one, learning from failure. Yun talaga. Kasi, ang dami kong failure when I started the business. Like, alam mo yung parang, may one time na feeling ko this location will work, but I did not do any study. So yung mga failure na ganon, it hits me with a big impact. It's not only about my effort, my time, pero yung pera na nalabas ko to start that business, but it failed because it is my fault also. Kasi nga, hindi ko siya pinag-aralan ng mabuti. I based it on my guts only na it will work. So, yun nga, learning from failure, yung napaka-importante. Which is yun. Second thing siguro, pagiging consistent with whatever you are doing. You should be very consistent sa lahat ng ginagawa mo. 1 second, lobat yung ko. Naririnig niyo ba ako? Narinig pa. Sige, go. So, yun, pagiging consistent. And always when you start a business, do your study talaga. Kasi madaming masasayang if you really not do well or study hard enough kung ano ba yung magiging feasibility study nung business na yun. Medyo mahirap siya kasi kung walang system, walang workflow, walang parang walang goal or walang goal na gusto mong ma-achieve, mahirap yun. Na basta ka lang mag-start and then kalas, it's done. It's done. So, yun, oo. Ayun. Totoo naman po yan. Diba? Marami talagang natututo from failure. So, well, siguro part naman po talaga siya ng life kasi syempre sabi nga, fail first attempt in learning. Wow! May pa-acronym. Ang galing naman ni Cheska, may baon. Pero parang marami na din po nagsasabi sa akin kasi ako yung tipo ng tao na parang takot ako magkamali, kaya takot din ako mag-risk. Pero from Miss Presi na nanggaling, di ba? So, may matututunan tayo sa failure. So, siguro, yun yung kailangan ko talagang patuloy na ituro sa sarili ko. And syempre, sa mga OFE natin na nakikinig na baka takot sila magkamali, wag po tayo matakot magkamali. Part Kasi yun. sabi nga, yes, part. And may matututunan talaga tayo. Ayun. Pero, eto po, para sa mga aspiring natin na entrepreneurs and syempre sa mga fellow OFWs natin na nanonood, alam ko marami sa kanila na na-inspire din sa kwento nyo and of course na-inspire din sila magnegosyo. Ano po yung 3 na practical advice nyo, especially when it comes to growing a business, building a business, and syempre managing your time kasi ang dami-dami nyo pong ginagawa. May restaurant, catering, di ba? Products, events. Yes. Oo. So, yung mga hindi pa nag-start ng business, I think, yun nga, ang not suggestion, but siguro start now. Start small, but start now. Kahit maliit man yan, oo. Kasi dun sa
pagiging maliit ng business mo, but you started now, it will grow. Mhm. Lalaki din yun, Mm. and hindi mo aasahan, marami ka na ring branches. Wow. Oo. Tapos siguro pangalawa yung pagiging hands-on talaga. Especially when you just started the business. Yes. Hindi mo siya pwedeng ipagkatiwala agad-agad without any process or workflow. So kailangan very hands-on ka. Ano ba nangyayari sa business mo? Ano bang progress ng business mo? Paano ba siya? So yun, yun yung pangalawa. Siguro pangatlo, wag matakot mag-take ng risk. Kasi part talaga yun eh. Kung hindi ka magre-risk ngayon, so nothing will happen. Parang pag natakot ka and you will not go out from your comfort zone, hindi magiging successful yung business mo. Mm. So siguro yun yung tatlo. Well, marami pa siguro. Marami pa naman, marami pa. Pero yun nga, yun yung share ko. Yun. Start small but start now. Ayan. Yes, start So now. marami kasing mga tao na mabilis sila mag-doubt sa sarili nila, especially kung hindi pa nila agad nakikita yung result. Ay, sige, saan ako magbi-business kapag mayaman na talaga ako, kapag ganito ganyan, di ba? Pero hindi pala ganon. So, kailangan talagang mag-risk tayo. Siyempre, hindi basta-bastang risk, calculated risk pa din yan. Diba? Yes. Pero meron pa ding mga nananalo kahit mga bastang risk, diba? Pero, yun nga. Thank you so much, Miss President, dito sa top 3 Thank you. advice. I hope nakinig ang ating mga OFE na syempre gustong-gusto din na mag-start ng kanilang mga small business. And yes, ayan. Before we end, Miss Pressy, syempre we'd love to support you. So, Yes. pwede niyo po bang i-share dito sa ating platform yung mga social media accounts nyo, business pages, or paano ba makikita or malalaman kung saan po kayo, especially paano marireach yung product nyo, lalong-lalo na sa mga kapatid natin or ka-OFE natin na nasa UAE din. Puwede nila i-visit sa lahat ng mga viewers natin and sa mga nakikinig, nanonood, and especially dito sa mga ka-OFE natin dito sa UAE. Ang Kusinerong Pinoy is located sa Al Barsha 1, okay? It is just behind City Max Hotel and Mall of the Emirates. So napakadali niyang puntahan actually kasi pag sinabing Mall of the Emirates, alam nila yung mall kasi yun yung mall na meron talaga sa Al Barsha. At the same time, yung hotel is famous. So, alam nila, okay, likod lang ng City Max. Mas talagang alam na nila. I mean, likod lang mismo kami ng City Max Hotel. So, they can reach us also on our SOCMED platforms, which is sa Facebook and sa Instagram. Ang aming, this one is Kusinerong Pinoy, which is yung name ng restaurant. Then they can contact us sa mobile number namin at sa WhatsApp, 052-123-4679. We are also available through email and website. So sa website, makikita rin nila kung ano yung menu namin with regards sa restaurant tsaka sa catering. So, yan. Bisitahin nila kami. In case na meron kayong chance na makapunta rito, bumisita rin kayo. Just let us know. Just Sana, let me no? Kasi ang know. dami na rin natin na interview dyan sa Middle East. So, Mm. sana soon or later makabisita tayo dyan and masubukan Yes, please. yung mga produkto ng mga kababayan natin, di ba? And sa mga Yes, nanonood, sa mga naglaway sa sukarap at sa mga dishes ng Kusinerong Pinoy. So, ayan na, nandyan sa screen natin ngayon. So, puntahan nyo na. Or kung meron kayong paparating na event, ayan, meron na kayong caterer, di ba? So, ayan. Perfect. While the information is in the screen, gusto ko lang i-share yung takeaway ko for this episode. Actually, pinagtagpi-tagpi ko lang and ginawa ko in sequence yung sasabihin ko galing kay Presi actually. So, ang ganda-ganda nung sinabi niya na start now. Kasi, kailan ka pa mag-uumpisa? 'Di ba? Kung may idea ka, umpisahan mo. Hindi lalakad mag-isa yung idea mo. 'Di ba? So start. And yung start small ang gandang advice kasi if ever na mag-fail, hindi ganoon kalaki yung impact. 'Di ba? But Yes. again, sinabi niya rin dito yung learn from failure kasi it's the best teacher. 'Di ba? Kung ano yung na-encounter mo na problema, malalampasan mo yan and it will become better. Kasi nga,
nalagpasan mo yung specific problem or other problems when putting up the business. And ayun, consistency. Ito kahit saan to, whether sa exercise, sa work mo, in your daily life, activities or habits, pag consistent ka, kahit na small progress, is still a progress eh. And yun nga, Yes. ma-accumulate mo siya kasi consistent ka. 'Di ba? Which is actually mahirap siyang gawin. Guilty ako diyan. But yeah, it's true enough na pagka consistent ka sa isang bagay, you see results. For sure. Yan. Exactly. Oo, and yun talaga, yung learn from failure kasi hindi naman yan kabaliktaran ng success eh, but it will teach you a lot of things then to become successful. Diba? So yan, and especially yun, don't be afraid to take risk. Dahil yun nga, sabi ni Presi, kung di mo susubukan, di mo malalaman. And malay mo, ikaw na pala yung susunod na guest dito kasi nag-start ka. Di ba? Naging entrepreneur ka. So yan yung takeaways ko sa napakagandang episode natin tonight. No? So syempre, si Cheska, tatango-tango yan, pero may assignment yan. Di ba? So si Cheska, mag-share ng takeaway niya. Actually, pares lang tayo, Tito Carl eh. Nasabi mo naman lahat. So, pwedeng copy-paste na lang. Joke lang. Pero super, yun. Ganon din po yung sasabihin ko, to be honest. Reply na lang po natin, direct. Joke lang. Pero, nakakatawa po talaga. So, actually, yun talagang 3 practical advice ni Miss Presi. Yun talaga yung isa sa mga pwede rin tandaan ng mga starting entrepreneurs pa lang. Kasi for me, yun talaga yung mga basic na especially dun sa mga tao talaga na takot mag-risk, takot mag-start. Kasi wala talaga mangyayari kung hindi ka kikilos, kung wala kang gagawin, di ba? Kung palagi ka na lang takot. Pero siguro yung maiwan ko din aside from dun sa tatlong yon is kanina tinanong po natin kung ano yung signature ingredient, 'di ba, ng success. Sabi ni Miss Presi kanina, learning from failure. Pero siguro sa lahat din ng na-interview natin dito ng mga ka-OFE natin, napansin ko na siguro isa rin sa mga secret talaga ingredient ng success nila is yung heart of giving nila. Or yung mapagbigay nilang puso talaga. Kasi halos lahat po talaga ng ka-OFE na i-invite natin dito sa platform. Lahat sila merong charities na tinutulungan, may mga movement sila na sinusupport. So, hindi naman siya required agad, pero nakakatuwa na malaman dun sa mga ka-OFE natin na hindi talaga nila kinakalimutan na tumulong dun sa ibang tao. So, grabe, I'm so proud dun sa mga kapwa natin ka-OFE, syempre sa mga kapwa natin Pinoy na yun talaga yung nature ng mga Pinoy, no? Kahit di mo kilala, tutulungan mo yan. Very hospitable. So, yun. Talaga yung sa mga naging takeaways. For highlighting yung a very very good cause ni Presi. And Yes. totoo nga, sa mga katulad natin dito na na-interview natin, may kanya-kanya talaga silang causes. And I think they always able to find their purpose, not just for doing the business. And yan, siguro sa mga nanonood, if you can find your purpose as early as now and do what you love, then yeah, start. Okay? Once again, andito ulit tayo kasama si Presi ng Kusinerong Pinoy. So baka Presi, meron ka pang gustong idagdag bago matapos yung episode natin. Oh, actually, wala naman. Pero I would like to thank everyone sa lahat sa inyo, Carl and Cheska, sa pag-invite sa akin para ma-share yung story ng Kusinerong Pinoy. And sana maging successful pa kayo, more successful, and sa lahat na may interview nyo na mga entrepreneurs. Ayun. So thank you very much at magandang hapon, araw o gabi sa mga nanonood kung nasan man kayo. And muli, kita-kits tayo dito sa OF Experience every Thursday of the week. Okay. So, sa mga bagong episodes. Okay, bye-bye! Bye! Thank you!